Ano nga sabi diyan ni Prof. Contreras, mga bossing? Eto, oh. Nakalulungkot na parang pinapalabas ni Senator Marcoleta na hindi tayo marunong makinig at hindi tayo marunong umintindi ng mga napapanood natin at Oo, kasi yun yung sinasabi ni Marcoleta doon sa international news eh. Yun yung sinabi niya nung siya ay ma-interview. Hindi niya naiintindihan, nalulungkot daw siya kasi hindi naintindihan ng mamamayang Pilipino. Eh gago ba kayo, sir? Ano akala nyo sa amin? Ako nga ho, mga kababayan, sa tingin ko kaya kong umano eh. Kaya kong doon pa lang sa mga sinabi ni Marcoleta, there is no such as West Philippine Sea. Etong sa Kalayaan Island Group. Kaya kong dumebate kay Marcoleta eh. Ano ho? Tapos sasabihin niya, para mangmang ang Pilipino? Iset na natin, Marcoleta versus Mark Ramos. Hindi ho tayo papansinin yan, mga kababayan. Ano po? Hindi ho tayo papansinin yan, mga bossing. Oh, walang mahihita sa atin yan. Oh, wala naman akong parang malapera na diskaya. Na gano'n. Hindi, kumbaga Anyway, tuloy ho. natin na sinasabi niya. Malinaw naman na sinabi niya yung kahit anong balibaliktad mo. Actually, ang binigay niyang ginamit yung word, i-give up Para walang problema, parang madali, i-give up natin ang KIG. Yes, yun mismo. Mga kababayan, there is no such as West Philippine Sea. Kung maalala nyo yon, bumalik. Kinabukasan, iba na. Ang sabi na kinabukasan, pangalan lang yung ibig kong sabihin na walang there is no such as West Philippine Sea na pangalan. Pero doon sa unang pahayag niya, wala siyang sinabing pangalan. Ang trip niya, malinaw na malinaw. There is no such as West Philippine Sea. Guni-guni lang. Nung napagtanto niya, gagalit na mga Pilipino, kambyo. Pangalan lang po. Dito naman, mga kababayan, i-give up kung ano po yung sinasabi ni Prof. Contreras, mga bossing, na sinabi ni Marcoleta, same lang din po. Wala siyang sinabi. Yung tubig lang. Sa pagkambyo niya na po sinabi yon na tubig ng Kalayaan Island yung gusto niya sabihin. Sanay na sanay ho itong mga ito, no? Yan, sa kampo ng mga DDS, sanay na sanay sila na yung tipo bang iniisip siguro nila mangmang ang mga Pilipino na kapag sinabi ko kahapon, nung isang araw, itong mga pahayag na to, kaya kong bawiin sa susunod. Kahit na meron pang recording yan. O kahit pa naka-record yan doon sa mga media. Alam nyo po kung ano ang rekado para maging ganun ka. Kakapalan ng muka. Ako ho, mga kababayan. Kunyari, meron akong binitiwang salita dito. Pag sinabi ko, tarantado si Marcoleta, ganito, ganyan. Tapos kinabukasan, naku, mali pa lang sinabi ko na gano'n si Marcoleta. No? Kinabukasan, mahihiya. Sasabihin ko, ipagpaumanhin nyo po. No? Napagtanto ko po na mali pala na sinabi ko na gano'n si Marcoleta. Kasi ito po yung ganito po pala ang aaminin ko eh. Pero sa kanila, hindi. No? Mismong sasabihin nila, hindi ko sinabi yan, hindi yan yung ibig ko sabihin. Kahit pagbanggain mo na yung dalawang video nila, ilalagay mo yung isa, ito yung una sinabi mo, ito yung pangalawa, ipapangatawanan yan eh. Papangatawanan na, hindi ko sinabi yan, wala ko sinabing ganyan. Ang putang ng buhay to. Nakita nyo kung paano tayo ginagago ng mga taong to? Diyo ba? Kahit anong balibaliktad dyan sa sinabi ni Marcoleta, walang magiging ibang ibig sabihin ho yan. Walang magiging ibang ibig sabihin ho yan, mga kababayan. Tuloy.
Ano pa ba ang kailangang i-interpret doon? Ano pang hermeneutics ang gagawin mo doon? I-deconstruct pa ba natin yon? Gagamitin pa ba natin ng sophisticated na textual analysis? Hindi na, sapagkat malinaw na ang kanyang sinasabi, paano ba natin maididepensa ang isang grupo ng mga isla na sa labas ng exclusive economic zone. So sana naman tigilan na ng Senator Marcoleta ang pag-gaslight sa atin. Hindi naman po tayo tanga at hindi tayo bobo para hindi maintindihan yung sinasabing in plain English and Tagalog. Mhm. Pero ulitin ko, sabi ko nga sa inyo, kailangan mo magtaglay ng napakakapal na mukha para maging kagaya ka ni Marcoleta. Na kung ano yung sinabi niya nung una, kaya niyang sabihin na hindi niya sinabi yun. No? Kahit na may record pa yan, tatanggi ko na sinabi ko yan. Noong isang araw, mayroon ako nakita Gusto niyang ipasok yung tipo bang parang, uso na po yung AI ngayon. Ha? AI? Kahit pa paano naman po, kahit napakalinis at planchado ng AI ngayon, alam pa din ng mga tao kung ano talaga yung itsura ng AI at hindi ho. Di ba? Yan po ang mga taong walang kaluluwa, sabi ni Nana ko. Robot po yan ng China. Hindi nyo masisisi yung mga taong bayan na nagsasalita ho ng ganyan. Ang komento ni Annalyn Ando, CF00F4. Ano ba yung CF004? Ebak? Shout out sa iyo. Sabi ni Kimi Barrera, ano sabi niya? Ayun ang tamang pananalita. Gaslighting. Di ba? Ngayon ho, mga kababayan, kayo na po ang magsabi. Dapat pa bang manatili si Rodante Marcoleta diyan sa Senado? Ako sa nakikita ko, madami mga DDS napapasabi, naku, ganito, hindi dapat kita binoto. Naku, ganito, hindi dapat ganyan. Napapaano kayo? Napapaganyan kayo. Kasi, sa totoo lang ho, mga kababayan, no, merong mga DDS na yung tipo bang DDS sila, pero kapag kaboto nila, wala na silang pakialam. Balik na sila sa kanilang buhay. So ngayon, kapag dating ng botohan ulit, doon na lang ulit, so not informed na sila kung ano yung mga pinagagawa ng mga ipinagboboto nila, mga bossing. Kagaya na lang, di ba? Sabi ni ano yun? Anong kulay? Bakit taong bangag? Ano yun? Nung putik na yun, 58 minutes ako nagsasalita versus dito sa mga idol nyo. Tas tambalos-los, anong kulay? Yun lang! Tangina, hina nyo naman. DDS. Biruin mo sa lahat ng sinabi ko na yun. Hindi, first time ko mabasa to. Sa lahat ng sinabi ko na yun. Panigurado, sa loob ng 1 minuto, may pangbabala ka na sa akin. May ibabalik ka na sa akin Diba? Tapos siya, tambalos-los, anong kulay mo? Baka taong bangag sinasabi. Anak ng putik naman yan, Kaya nagagalit sa inyo yung sino ba yung isa? Yung si Baduy? Kaya nagagalit sa inyo Hindi. Ano sabi doon sa video? No, kung si Baduy man yun. Ang bobobo ninyo. Hindi kayo makapalag doon sa mga ina-explain namin at mga sinasabi namin. Di ba? Puro ganyan. Malayo doon sa pinag-uusapan. Di ba pwedeng kung ano yung pinag-uusapan at dahil hindi ka panig at hindi ka uma-agree sa mga sinasabi ko, diyan ka sa sinasabi ko magkomento at sabihin mo. M. Jollyland, shout out. At sabihin mo kung ano yung depensa mo para sa mga idol mo. Di ba? Anak ng putik naman. Wala tong mga DDS na to. Mahihina ho, mga kababayan.
Mahihina. Tingnan mo, wala! Eto, si Robert Diaz, anak ng putik na, at daw, at. Paulit-ulit. Ano ba yun? Mahina. Pinahahalata nyo. Nabobo kayo.